Sama-sama po tayong aawit at magpupuri sa ating Diyos. Ang puso ko ngayon umaawit, ako'y sa iyo, ika'y sa akin, may saya't galak sa iyong piling, ako'y sa iyo, ika'y sa akin, kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ng iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one, ang buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, mas Jesus, you are more than enough. Puso ko ngayon maawit, ako'y sa iyo, ika'y sa akin, may saya't galak sa iyong piling, ako'y sa iyo, ika'y sa akin, kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hatid, kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay, isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one, ang buhay ko'y sa iyo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, mas Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Jesus, you are more than enough. Whoa, 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 Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough.
umindak, lumundag, at humiyak. Malakpak, umindak, lumundag, at umiyak. Tayo na sama-sama na magalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Tayo na sama-sama na magalay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri. Sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah. Patuloy po natin siyang papurihan. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri. Piliin ko ang magpuri sa iyo, magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang
Panginoon, na nararapat ang lahat ng papuri. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ang dakilang Diyos. Hallelujah. Hari ng mga hari. Ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat sa aming mga papuri, sa aming pagsamba. Nakilain ang banal mong pangalan, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoong Jesus. At nawa, O Diyos, ay nasamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Sa dakilang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Kahit po sa mga kapatiran po natin online, we are extending our greetings sa bawat isa po sa inyo. Paki-type nga po ang inyong pagbati sa amin sa mga comment sections. At if you are able to let us know kung nasan kayo sa mga kapatiran po natin online. So, kangina po, habang nagbabrowse po ako, ilang mga message yung tiningnan ko. At isa po sa napansin ko ay ang nagsabi po na, "This Sunday is the last Sunday of February. Akalain mo, inabot pa natin." Di ba? So, lalo na po in the past days, ang isa po talaga sa pinakamalaking umagaw ng oras ko ay mga patay. So, nagpapasalamat po tayo sa Diyos for God is granting us another life. And actually, ngayon po ay huling Sunday na nga po ng February. So with that, gusto po natin na i-conclude ang ating pag-aaral sa paksa pa rin po ng pagmamahal. Yon. So, kaya lang po, ang paksa po natin ngayon ay medyo may kakaibang hamon. Sapagkat ang pag-aaral po natin ngayong umaga ay may kinalaman po sa pagmamahal pa rin, pero meron na pong babala. Mga pag-aaral po na meron naman pong babala. Kasi nung mga nagdaang mga Sundays, pinag-aralan po natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, yung security of love in Christ. Tapos pinag-aralan naman po natin yung love natin para kay Lord, di ba? So, assured po tayo ng pagmamahal ng Diyos, pero yung pagmamahal po ba natin kay Lord, kumusta? Hindi po sa standard natin, kundi sa kung ano yung inaasahan at hinahanap niya sa atin, na uri ng pagmamahal o pruweba ng pagmamahal. And then, nung Sunday, syempre, pinag-aralan naman natin yung pagmamahal ng pamilya, lalo na nga po yung mag-asawa. Hantingin nyo po yung mga member ng program, lalo na po sa mga mag-asawa na nagpa-picture. Hindi ko po alam kung nagawa na po yung souvenir po natin. So, ngayon naman po ay isang paksa. Ayan, so lumitaw na. Salamat. Na may kinalaman pa rin po sa pagmamahal, subalit mayroon pong babala. Ayan. So, ang paksa po natin ngayong umaga, bakit ayaw?
So, ayaw. Ayan. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Ayan. Meron po palang pagmamahal na hindi po natin dapat pasukin. Bakit? Kasi ito ay mapanganib. Yan. So, iba't ibang uri ng pagmamahal ang ating pinag-aralan at pinag-usapan. Subalit, ang Biblia po ay mayroon din pong babala sa uri ng pagmamahal. No? Nga lang po, ang pagmamahal na ito ay tumutukoy o tumatalakay sa isang panganib. Kaya dapat po ay maaralan, maturuan po tayo patungkol sa bagay na ito. Ito po ay babala at paalala ni Apostol Pablo actually kay Timoteo. Si Pablo po ang kanyang anak sa pananampalataya at ang kanyang disipulo ay si Timoteo na nagpapastor sa isang simbahan. At bilang nakababatang pastor, siya po ay pinaalalahanan at binigyang babala ni Pablo patungkol sa pagmamahal sa salapi. So with that, tayo po tayo saglit bilang pagbibigay galang po sa salita ng Diyos na ngayon po ay ating tatalakayin at pag-aaralan. Yan. So makikita po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ni Timoteo in the book of Timothy chapter 6, beginning verse 6 po yan hanggang verse 10. So atin pong titingnan at babasahin ang mga talata. Mababasa po natin yan sa wikang English sa inyong screen. Pagbilang ko po ng 3, pwede po bang pakibasa po ninyo? Okay? So kahit po kayo nakasama't kaisa po namin online, will you please join us reading the scripture found in 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10 at nasa inyong screen naman. Okay? 1, 2, 3. Okay, so sige po, tutuloy natin. Go. Okay, go. Ito na po. And then, finally, verse 10, go. Okay, so pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. Salamat po sa katotohanan at katiyakan ng pagmamahal at pag-ibig mo po sa amin. Salamat din po sa pribilehiyo na sa ilalim ng iyong biyaya ay makapag-express kami ng aming pagmamahal sa iyo. Salamat din po kasi binigyan mo kami ng pagkakataon na mahalin namin ang aming mga pamilya sapagkat regalo mo po kami sa isa't isa. Ngayon po, mag-aaral naman kami sa paksa na tumatalakay po sa babala mula po sa iyong mga salita. Maging maingat kung ang pag-uusapan po ay pagmamahal sa salapi. Payagan mo pong hindi lamang po namin ito maintindihan, kundi talagang maunawaan po namin. At buhat po sa katotohanan ng iyong mga salita, makalahya ang bawat isa sa mga pandaraya at panlilinlang ng kaaway. Yamang ang iyong mga salita ang nagbibigay katiyakan. Malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. At pinapaniwalaan namin ang iyong mga salita ay totoo. Pagpalain mo po ang bawat isa, kausapin mo po kami in a personal and yet kausapin mo po kami corporately. Lord, hatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan sa buong panahon ng pagsamba namin sa pagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang sama-sama naming panalangin, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bago ka po maupo, pwede bang 2 o 3 na malapit sa iyo sabihan mong mag-ingat ka? Ayan. So, ayan. Di ba? Kasi nga po, babala po ito Again, ang paksa po natin ay tumatalakay po sa tagubilin
ni Apostol Pablo kay Timoteo. Mga kapatid, ito po ay tumutukoy, ito po ay tumatalakay. Actually, tingnan nyo ha, pag binasa nyo po yung naunang mga talata, ito po ay nagbibigay ng babala, hindi muna patungkol sa pera. Hindi muna patungkol sa pera. Hindi muna patungkol sa pera. Ito po ay patungkol muna sa mga false teachers. Pagka binasa nyo po yung verse 2, makikita ninyo, binibigyang babala po ni Pablo si Timoteo how he responded and what are the lives of the false teachers. Why? Kasi nga po, ang panahong ngayon natin, ang dami na po, ang tinatawag po nito ay prosperity gospel. Na tila baga, sabi po dito, ang relihiyon ay nagiging negosyo. So, ibig sabihin, may mga aral at may mga aralin na itinuturo nung panahong ito na nagdadala sa mga mananampalataya ng paglayo sa Diyos. Hindi lamang po sa panahong ito nangyayari, bagamat ngayon po kasi dahilan sa mga social media, no, dahilan sa mga mainstream media, meaning mga nate-televise na po worldwide, ano, so medyo mas nagiging accessible na po. Pero kahit pa nung panahon ni Pablo, ay laganap na po ang aralin patungkol sa maling pananaw kung ang pag-uusapan po ay pera. No? So, naipagpapalit na po sa kaugnayan sa Diyos. Yun na po ang babala ni Apostol Pablo, particularly kay Timoteo. Mababasa niyo po, tingnan niyo po, basahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog, na meron po siyang ilang mga katangian ng mga false teachers na nakabatay, nakadepende po sa pera. Tingnan niyo po at sa mga kaugalian niya. Kung nagtuturo sa verse 3, ang sino man sa ibang katuroan at di sang-ayon sa tunay na salita ng Panginoon Hesus at sa aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa, tingnan niyo po inggitan, alitan, kutsaan at masasamang hinala. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon, tingnan niyo po ay paraan ng pagpapayaman. So, ibig sabihin, makikita po natin, may issue po talaga ng pera ang pinag-uusapan dito. Nasabi nga po natin, money really matters. Kaya po ang pag-uusapan natin, money matters. Di ba? So, ngayon pong umaga, atin pong lilinawin ang mga bagay-bagay. Dahilan dito, nais po nating bigyang pansin at bigyang diin, mga kapatid, IRM Ministries Area F1. Do not allow money to rule over you, for the love of money is the root of all evil. Ulitin ko po IRM Ministries F1. Do not allow money to rule over you, for the love of money is the root of all evil. Ang tatanungin po natin ngayong umaga sa ating pag-aaral, papaano po ipinakita ni Pablo kay Timoteo ang panganib ng pagmamahal sa salapi? So, pag-aaralan po natin ang dalawang bagay. Kung mapapansin po natin, inuna po ni Apostol Pablo ang instructions kung papaano maiiwasan ang pag-ibig sa salapi. So, yun po yung unang bahagi ng ating pag-aaral. Ang sabi po, how to avoid love of money. Pangalawa po, titingnan nga po natin yon. Love of money is the root of all evil. I-discuss po natin yung unang bahagi. Tingnan po natin yung unang bahagi ng ating pag-aaral. Yan po yung ating pag-aaral. So, dalawang bagay lang po yung ating pag-aaral. So,
tingnan po natin yung unang bahagi. Avoid love of money by how? By being contented. Tanong mo nga yung katabi mo, kontento ka ba? Ayan. So, isang bahagi po na binabanggit ni Apostol Pablo na instruction niya kay Timothy, how to avoid love of money. Sabi niya, maging kontento. Ang pagiging kontento ay isang mabisang paraan upang ilayo tayo nito sa pag-ibig sa salapi. So, tingnan po natin ang bahaging ito. Para po maging kontento tayo, ito po yung paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo. Put in mind that we brought nothing in this world. Tingnan niyo po sa verse 7, ha? Sabi po ni Pablo kay Timoteo sa verse 7, yan, babasahin ko po siya sa Tagalog. Wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala ding tayong madadala anuman pag alis dito. Tingnan niyo, ha? Mga magulang, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, you can avoid love of money by being contented. No? And how do we content? We must put in mind. Dapat isaksak, ilagay natin sa ating kukote, tiyakin natin sa ating sarili na wala tayong dinala sa daigdig na ito at wala rin tayong dadalin pag-alis natin. Nilinaw din po yan ni Job in the book of Job. No? Tingnan niyo po, sabi ni Job, pakibasa niyo po. Ready, go. Tingnan niyo po, sabi po ni Job, hubad ako, sa Tagalog po yan, ang sabi, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, hubad rin akong babalik. Pinapakilala po ng banal na kasulatan na wala po talaga tayong pwedeng madala. Wala po tayong pwedeng maingatan sa buhay na ito na po pwede nating dalhin pagkatapos na tayo ay mamatay. Pangalawa po, na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, yung magkaroon na po tayo ng satisfaction sa mga basic needs natin. Alam nyo, ang nagiging problema po natin kung bakit nagkakaroon tayo ng suliranin kung ang pag-uusapan po ay pagkahulog, may kinalaman sa pera, ay yung kawalan po talaga ng kasiyahan. Tingnan niyo po, sabi po ni Pablo kay Timoteo, pagdating po sa verse 8 naman, ang sabi niya ganito, and having food and raiment, let us be there with content. Masyadong malalim po yan. Puntahan natin yung Tagalog. Ayan. So sabi po rito, yung Tagalog na mas mababaw po ang puntahan natin. Ito. Yan. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. So, yun naman po ang basic eh. Bakit po? Tingnan nyo po ang sinasabi ng Bible, ha? Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? So, but if we have food and clothing, with this, we will be what? Content. Sabi nga natin, how to avoid love of money. Sabi po ni Paul, put in mind, isaksak mo sa isip mo, wala kang dinala sa daigdig na ito. At the same time, wala ka ring dadalin pabalik. Yung meron kang pagkain, meron kang damit, masatisfy ka na ron. Masyahan ka na ron. Sabi rin po ng mga awit, pakibasa nyo, ready, go.
Di ba? Sabi po, better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. Oo, sige, pagpalagay natin. Tingnan mo sila, pastor, nag-i-enjoy sila. Bilyon-bilyon ang pera nila. So be it, let it be. But put in mind, God knows everything. Oo. Kahit po, kaya nga ito sabi ni Jesus di ba? Makamtan mo man ang yaman ng buong daigdig, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, ano ang magiging pakinabang nito? From Jesus' mouth himself. Giving warning about possessions or love of money. Tingnan niyo po, kahit po si Paul, ang pagkakasabi po ni Paul, di ba? In Philippians chapter 4, 11 to 12 speaks about contentment. Not that I am speaking of being in need, for I have learned whatever situations I am to be content. I know how to be brought low. I know how to abound in any and every circumstance. I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance, and in need. Ibig sabihin, si Pablo, na nagsasabi kay Timoteo of being content, ay sabi po ni Paul, naranasan ko namang managana Pero naranasan ko ring maghikahos. Naranasan kong mahirapan. Naranasan kong maging maginhawa. Pero sa lahat ng bagay, natutunan kong masiyahan. Tanong mo nga yung katabi mo, nasisiyahan ka ba sa buhay? Masaya ka ba sa buhay? Mga magulang, mga kapatid. Di ba? Ito po, napakapanganib po nito Pero ang Bible po, nagbibigay sa atin ng isang katotohanan na kaparaanan upang hindi tayo mahulog sa bitag ng kaaway. Kaya po ito ang payo ni Jesus. Ito po ang instruction ni Jesus in Matthew chapter 6 verse 30. Pakibasa nyo. Ready? Go. Di ba? Sabi ni Jesus ito. Ang pagtatalakay naman po ni Jesus patungkol rito ay yung pag-aalala. Ano po ba yung pag-aalala? Yung hindi mo pa problema, pinoproblema mo na. Di ba? So, ito po yung payo ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, kung yun ngang mga damo na nalalanta ngayon, di ba? At itatapon din naman yan. Ang paksa po ni Jesus doon, do not worry. Medyo mahaba po kasi yun, beginning verses 25 to 33. Ang susi lang doon na sinabi ni Jesus ay yung nasa verse 33 and 34. Subalit, ang sabi po ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng bagay ay kanyang idaragdag sa inyo. Hayaan ninyong ang kabalisahan ay maging sapat sa araw na ito. Sa kanan ninyo alalahanin ang bukas sapagkat problema na niya yung bukas. Di ba? So, isang pagkakataon po, si Alexander the Great ay nagbigay ng 3 instructions or maybe we can call it wish during his deathbed. Nung malapit na siyang mamatay, his general give instructions 3 things. Number 1, sabi po ni Alexander the Great. Actually, kilala po si Alexander the Great na umiiyak nung panahon na siya po ay na-conquer na niya ang buong daigdig. Sabi, wala na siyang makonquer. Umiiyak na siya.
wala na siyang masakop sapagkat nasakop na niya ang kanyang ang buong daigdig. Pero nung malapit na siyang mamatay, nagbigay siya ng 3 instructions. Una, sabi po niya sa kanyang mga general, gusto ko during my funeral, sa kanyang paglilibing, ang bumuhat ng kanyang casket, yung kanyang ataol, ay ang kanyang mga doktor. Mga doktor na nag-aalaga sa kanya. Yun ang bubuhat ng casket. Pangalawa, sabi niya, lahat ng mga kayamanan na meron ako, ilalatag sa aking, doon sa procession, doon sa dadaanan hanggang papunta sa libingan. Ikakalat doon yon, yung lahat ng kanyang kayamanan. At pangatlo, sabi niya, gusto ko, yung casket ko, nakalabas yung aking mga kamay. Kakaiba po yung kahilingan na to o instructions na ito o tagubilin na ito ni Alexander the Great. Pero kahit po medyo kinakabahan at natatakot, nagtanong po yung kanyang general. Sabi po niya kay Alexander, why is that? Bakit po ganon ang inyong kahilingan? Gusto kong ipaunawa sa buong daigdig ang 3 bagay. Una, sabi niya, kahit na sino mang pinakamahuhusay at magagaling na doktor, hindi kayang pigilan ang kamatayan. Pangalawa, sabi niya, gusto kong maintindihan ng mga tao na wala akong nadalang kahit ano sa lahat ng kayamanang naipundar ko. Dito lang talaga yon. Pangatlo, sabi niya, bilang katibayan na nakalabas yung kanyang kamay, wala siyang dalang kahit ano. Therefore, mga magulang, mga kapatid, to avoid love of money, be content. Kaya nga po ito sabi sa verse 6. Pakibasa nyo. Ready? Go. Di ba? So sabi, but godliness with contentment is a great gain. Pangalawa, pag-usapan na po natin yung the love of money. Sabi po, the love of money is what? The root of all evil. So sabi niya, no? The love of money is the root of all evil. Tingnan po natin. Ano po ba yung love of money? Pinag-aralan ko po ito, no? Yung love of money, pinag-aralan ko po. Ito daw po yung love of money. A snare, kumbaga a trap, no? From what? Senseless and harmful desire. Plunge into ruin and destructions. Yun daw po, ano? Makikita po natin sa verse 9, love of money is, tingnan nyo po, ano? The love of money is cause of all temptations. Ugat po ito, nagiging dahilan, nagiging sanhi ng mga tukso. No? So, tingnan po natin, ang isa sa pangunahing, ang talata na nagsasabi nito. Sige, pakibasa nyo. Ready, go. Tingnan nyo po sabi niya, but those who desire to be what? To be rich. What happened? Fall into temptations. Natutukso ang mga tao, no, na naghahangad ng kayamanan sa tukso. Nahuhulog po sila sa tukso. Tingnan po natin ang isang halimbawa sa banal na kasulatan, ang pangalan po niya ay Achan o Akan sa Tagalog. Tingnan niyo pa, sabi po ang kwento po nito ay nakalabas na, papunta na po ang mga Israelita sa lupang pangako at kukubkubin na nila yung bansa at lupain na ibinigay ng Diyos sa kanila. Pagkatapos pong mawasak ang Jericho, tingnan nyo po the fortified city of Jericho was collapsed.
grabe po yung nangyaring ito, no? Para po makonquer nila, ma-invade nila yung Jericho. After that, yung AI na po. Kaya nga daw po, wala pa yung technology sa Bible, may AI na. Hindi talaga ako marunong magpatawa, Mamaji. You know? So, tingnan nyo po, ano, yung lugar na AI ay napakaliit lang na lugar. Ang sabi po ni Joshua, sige, konting sundalo lang padala natin. Total, maliit naman yung lugar na yan. Pero ang malungkot na katotohanan, nagulat sila. Natalo sila. Umiyak po si Joshua at dumalangin siya sa Diyos, Lord, what happened? You promised that you conquer. Ito po maganda. Huy, hindi po yun paraphrase lang. Huy, ano pinag-iiyak mo dyan? Tumayo ka dyan. Meron kayong kasalanang ginawa. Nagulat si Joshua. Ha? Anyari? Ayan. So, sabi po ng Diyos sa kanya, meron kayong kinuha na hindi nyo dapat kunin. Ano yon? So, ang ginawa po ni Joshua, tinawag niya ang buong Israel, no? Tapos, nagkaroon sila ng palabunutan. To make that long story short, nabunot na po si Akan. Yung pamilya ni Akan ang nabunot. So, sabi po ni Joshua, anong kasamaan ang ginawa mo? Magsabi ka ng totoo, huwag kang magsinungaling. Sabihin mo sa akin ng totoo. Tingnan niyo po nangyari. Sabi po ni Akan ito, then Joshua said to Achan, my son, give glory to the Lord God of Israel and give praise to Him. And tell me now what you have done. Do not hide it from me. Tingnan niyo po, sabi po niya, and Achan answered. And Achan answered Joshua, truly, I have sinned against the Lord of God of Israel. And this is what I did. Ito po yung ginawa niya. When I saw the spoil, a beautiful what? Cloak from Shinar, and what? 200 shekels of silver, and what? And a bar of gold weighing 50 shekels. Listen carefully. Then I coveted them and took them. Di ba? Saan lang nag-umpisa? Sa pagtingin. Uy, maganda yun di ba? Uy, nakita niya kasama yung damit. Uy, meron pang pilak. Ay, hindi siya sa pilak. Uy, may ginto pa. And then he took it. And what happened? The Israelites was defeated. Saan lang nag-umpisa? Sa pagnanasa, sa pagkakaroon ng pagpapasya na mahulog sa pagnanasa sa salapi. At ito malungkot. Pagdating nung natuklasan na yon, ito malungkot hindi lang siya, kundi ang kanyang buong pamilya. Ito pinagbabato sila hanggang mamatay. At ito malungkot, may monumento pa na naiwan. Kumbaga, yung mga pagbabato ng tao sa kanila ay naipon yung mga bato at nagsilbing babala. Uulitin natin. Ano lang ang dahilan? Pag-ibig sa salapi. Tingnan natin, Love of money causes temptations. Hindi po natapos doon. Love of money causes to wander from the faith. Naglalayo sa pananampalataya. Basahin po natin yung unang bahagi ng verse 10. Sabi, for the love of money is the root of all kinds of evil,
It is through the cravings that some have what? Wandered away from the faith. Inilalayo tayo nito sa ating pananampalataya. Pinag-aralan ko po, what does it mean when we say wander? It is possibly stray, lead astray, or, ito po seduce, yung maakit. Yun po pala yung wander, ano? So tingnan po natin ang sinasabi ng Bible sa verse Deuteronomy. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Hindi po mahirap maintindihan ito, mga kapatid. Bakit? Kahit sa bahay na nangyayari ito. Anak, huwag mo sasabihin sa tatay mo, ha? Oh. O kaya sa magkakapatid, uy, libre kita ng burger, huwag mo nang sasabihin kay nanay, ha? At marami yan, paulit-ulit na binanggit at maraming kasaysayan yan sa banal na kasulatan. Na ano, tingnan nyo po you shall not show partiality and you shall not accept what? Bribe. Why? For a bribe blinds the eyes of the wise. Ano po ba yung bribe? Di ba? Pagkuha ng suhol, pagtanggap ng suhol. Ano bang mga suhol normally? Yun po ang reality. Kaya po, kahit si Moises uli, ito pa ang paalala. Pakibasa nyo po uli. Ready, go. Oh, di ba? So, tingnan nyo, merong kwento. Kwento po ito, sa pari ko naman po narinig yung kwento na to, Sa pari ko po narinig yung kwento. Meron daw pong isang sakristan, nangungulekta. Nakita nung pari na yung sakristan kumukuha po dun sa offering bag. No, so pagkuha dun sa offering bag, nako, lagot sa akin tong sakristan na to, sabi nung pari. Nung nagkita sila, sabi niya, hoy, ba't kumuha ka ng pera dun sa bag? Sabi nung sakristan, ano po, Father? Ano po, Father? Ayan. Yung pera kinuha mo sa bag, hindi ko po kayo marinig, Father. Palit nga po tayo. Sabi niya, kayo dito. Sabi po nung sakristan, sino po yung kasama niyong babae? Ano yung sinasabi mo? Yung babae pong kasama niyo. Hindi kita marinig. Di ba? Sabi po ni Moises diyan, bribe blinds. Sino daw po? Clear-sighted. Malinaw naman ang mata, pero hindi makakita. And ang malungkot dyan, sabi, perverted justice. And ano lang ang dahilan? Bribe. And what is bribe? A form of a love of money. Suhol. Ang suhol ay nagpapalabo sa mga malilinaw na paningin. Therefore, delikado po yan. Pangatlo po na makikita po natin na resulta o epekto ng pagmamahal sa salapi, sabi, love of money fears with many pangs. Para po sa makatulong sa inyo, tiningnan ko po, ano po ba yung pangs? Kasi nga po, ESV po yung gamit ko. Yan po yung ginamit niyang word, many pangs. Ang many pangs daw po speaks about pain, consuming grief, pagdadalamhati, sorrow o kapighatian, matinding kalungkutan, sorrow. Tingnan niyo po delikado po ito sapagkat, tingnan niyo po kahit po si Judas, ipinagbili niya si Jesus.
Ano lang ang dahilan? Pera. Di ba? Judas sold his master because of not only money, but because for the love of money. Why? Money in itself is not evil, but the love of money is. Ulitin ko po yan, ha? Ang salapi ay hindi masama. Ngunit ang pag-ibig sa salapi. Di ba? Makikita po natin, ang sabi po ni Solomon, in Proverbs chapter, ito po nangyari kay Judas po pala, bago po natin puntahan si Solomon, sabi po, saying, I have sinned by betraying innocent blood. They said, what is that to us? See it yourself. And throwing down the pieces of silver into the temple, he departed and he went. And what happened? And he hanged himself. It causes all troubles, sorrows, griefs. The love of money. Kaya po ang sabi po ni Solomon, pakibasa nyo, ready, go. Di ba? Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and troubled with it. Kung maidadagdag pa po natin, maganda po yung sa Psalms ang sabi, the blessing of the Lord bring wealth and He add no troubles into it. Tingnan nyo po, Si Dr. Miles Monroe ay nagsabi ng ganito. Pakinggan nyo mabuti, money is more dangerous than the devil. Kaya po yun yung title natin dangerous love. You know why? Money is more dangerous than the devil. Mas mapanganib daw po ang pera, lalo na nga po ang pag-ibig sa pera kaysa sa demonyo. You know why? As simple as this. Yung demonyo, pagka ni-rebuke nyo po yan, in Jesus' name, mawawala yan pero yung sariling pagnanasa mo, na nasa sa iyo, patungkol sa pera, hindi mo basta-basta marirebuke ang sarili mo. Hoy, I rebuke you in Jesus' name. Hindi yan naalis. Ang kailangan niyan, desisyon. Sabihin nyo nga po, desisyon. Oo, kailangan mong desisyonan na na makontento. Why? Bakit po money is more dangerous than the devil? Pag binuksan nyo po yung inyong Bible, sorry, hindi ko po naisulat dyan, In Matthew 6:24, pakinggan nyo po mabuti, Matthew 6:24, ang sabi ganito, you cannot serve two masters at the same time. Malinaw pong binanggit doon. Ang sabi, you cannot serve both God and money. Hindi po sinabi ni Jesus, you cannot serve both God and Satan. Hindi. Tingnan niyo po yung equation. Di ba? Sino ba kalaban ng Diyos? Hindi ba si Satanas? Pero bakit ang sinabi ni Jesus, you cannot serve both God and money? Why is that? Why is that? Because when Christ died, Satan was defeated already. Especially when Jesus was resurrected, the devil are defeated already. But the love of money is in the heart of every man. Therefore, money is more dangerous than the devil. Ibig bang sabihin, bawal yumaman? Hindi po. Sino ba nagbigay ng kayamanan kay Solomon? Samantalang ang hinihingi lang ni Solomon ay karunungan. Pero dahil sabi niya,
ibibigay ko sa iyo. Hindi lang yung karunungan na hinihingi mo, pati kayamanan, pati mga kaaway mo, hindi ka matatalo. Ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo, timbangin mo. Huwag kang papayag na madaig ka ng tukso ng pag-ibig sa salapi. Bakit? Maraming mga tao tumalikod sa Diyos. Alam niyo, ang nakakalungkot na katotohanan ngayon, hindi ko po sila sinisiraan, pero yun po ang totoo. Dalawang bagay lang po. Ang talagang ikinahuhulog ng mga katulad naming mga pastor. Buti na lang po, hindi ako popular. Oh, maniwala kayo. Obserbahan nyo, ang maraming mga magagaling at mahuhusay na mga pastor sa buong daigdig. Napakalalaki ng kanilang simbahan, thousands and some of them are 100,000s fall into two things. Sex and money. Immorality, which is dalawang bagay. Immorality about sex or money. Yun lang. Kaya po, ang paksa natin, dangerous love. Iwasan po natin. Kaya nga po, sa ating pagtatapos ngayong umaga, mga kapatid, pakinggan niyo pong mabuti ha. Sabi po, ayan. Ayaw na pong magbukas. Ayan. Hindi ko po kabisado. Yeah. Woo! Kaya po ito sa huli, tingnan nyo po Jesus warned the people about love of money. Yan, Matthew 6:24. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? You cannot serve both God and money. Pero, ito po ang encouragement naman ng Bible. Pakibasa nyo. Ready, go. Di ba? In Hebrews 13:5 says, keep your life free from what? From the love of money. And how do we live? Be content of what you have. Why? For he said, sa ibang translations yan, for he who promised, sabi po, I will never leave you, I will never forsake you. Money is more dangerous than the devil. Use it as a tool before makes you slave of it. Ulitin ka Money is more dangerous than the devil. Use it as a tool before money makes you slave of it. Make Jesus the Lord of your life and have security and satisfactions in Him. Ulitin ko po, money is more dangerous than the devil. Use it as a tool before money makes you slave of it. Make Jesus the Lord of your life and have security and satisfactions in Him. Magandang umaga po, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Ng ating tithes and offering, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos na mapagmahal at patuloy na nagbibigay sa amin ng maraming pagpapala ng higit po sa aming kayang isipin. Maraming salamat po sa mga bagay na inyo pong ibinibigay sa amin upang aming maitangkilik. Salamat po sa mga negosyo, sa mga trabaho at sa mga baon na aming na-enjoy sa bawat araw. At gaya po ng aral na aming napakinggan,
Wag mo pong hayaan na yakapin po namin ang mga bagay na hindi na sa amin. Sa halip, ibigay po namin sa iyo ang para sa iyo o para sa iyong karangalan at pagpapalawak ng iyong kaharian. Pagpalain mo po ang bawat isang kamay na magbibigay at patuloy po na ang aming panalangin. Sa iyo po ang lahat ng karangalan at papuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Tayo po ay sama-sama pong dumulog sa Panginoon sa umaga pong ito. Sa lahat po ng may mga tanging pasasalamat sa Lord. So ini-encourage ko po kayo ngayong umaga na kayo po ay personal na lumapit sa Panginoon at ito po ay yung idalangin sa Panginoon. Ipahayag po ninyo ang inyo pong mga pagpapasalamat sa Kanya. Aming Diyos, narinig mo po ang mga panalangin ng pasasalamat po ng iyong pong mga anak. Ang sabi ng iyong mga salita, isang mabuting bagay ang magpasalamat po sa iyo. Kaya sa umaga pong ito, tanggapin mo po ang lahat ng aming mga pasasalamat bilang aming pong handog ng pagsamba at paglulahati sa iyo pong dakilang pangalan. Nasamahan po namin sa umagang ito, Panginoon, maging pagpapasalamat din po ng aming pong ilang mga kapatid na pinadaos mo po sa kaarawan ng kanilang mga buhay at pinadaos sa kaarawan ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Patuloy po, Panginoon Diyos, na dinadakila ka namin sa kanilang mga buhay. Salamat po, katulad nga po ng narinig po namin kanina, at least ngayon pong last Sunday ng February, narito po rin po kami, Panginoon, buhay, taglay ang panibagong kalakasan, kalusugan nagmumula sa iyo. At alam ko po na yun po yung mga pagpapasalamat po ng aking pong mga kapatid na nagdadaos at magdadaos ng kaarawan ng kanilang buhay at anibersaryo po ng kanilang mga kasal. So dalangin po namin ang patuloy mo pong pagpapala, ang ipadaloy mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong pong pagsama at pagtatagumpay ang kanila pong maranasan sa bawat araw ng kanilang mga buhay at tulungan mo po palagi nilang piliin bawat araw ang maglingkod, sumunod at magtiwala po sa iyo. Declaring more blessing, Lord God, sa kanilang mga buhay at sa kanila pong buong pamilya. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, sa sino man po na narito, na meron po mga tanging kahilingan sa Panginoon, maaari po ninyong itaas ang inyong mga kamay at umusal po kayo ng personal na panalangin sa Panginoon para sa inyo pong mga tanging kahilingan.
Salamat aming Diyos sapagkat ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nakakaalam ng lahat patungkol sa amin. Ang lahat po ng mga aming dinaramdam, ang lahat po ng aming mga karanasan, ang lahat po ng aming mga kalungkutan, ang lahat ng aming mga suliranin sa buhay. Nakikita mo po sa aming kalagitnaan ang mga anak mo po na nakataas ang mga kamay, kapahayagan ng iba't iba po nila mga kahilingan po sa iyo sa panalangin. Ama, dalangin po namin habang nakataas po ang kanilang mga kamay, patuloy mo pong ipadaloy ang iyong pong pagtatagpo. Maranasan po nila, Panginoon, at bigyan sila ng katiyakan na ikaw na aming Diyos. Sa sandaling kami po ay lumapit sa iyo, kailanman po ay hindi mo po kami bibiguin. Ikaw din po ang nagsabi sa mga salita, hindi pa man po bumubuka ang aming mga labi. Panginoon, alam mo na po ang aming pong mga sasabihin sa iyo. Kaya kami po ay lubusan na nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, pinaniniwalaan at sinasampalatayanan po namin, kinatagpo mo po ang bawat isa po sa amin at patuloy mo pa pong kaming katatagpuin. Lord, tanging sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Opo, Ama, yun ang paulit-ulit. Di kami magsasawa, di kami titigil sabihin, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga, Ama, ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Ipinagpapasalamat din namin ang aming pagsasama-samang pagsamba, ngunit sa sandaling ito, nakikiusap po kami. Pwede po bang i-dismiss mo kami ng iyong basbas at pagpapala? Kami na naririto sa bulwagan, sila nakasama at kaisa po namin online. Sa pagtataas po ng kamay ng iyong anak. Kapatid, ang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa langit, ang patuloy na pakikipisan tanglaw kaaliwan ng diwang banal, ang pagliligtas kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa inyo, ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen at Amen. Magandang umaga po, pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Upo lang po kayo saglit para sa ilang mga paalala, pahayag at pagbati. Good morning po sa bawat isa. Nasa panahon po tayo ng ating mga announcement. Unahin ko na po ang ating attendance ngayong umagang ito. Ayan. Salamat sa Lord. Ang adult po, or yung nandito po sa taas, meron po tayong bilang na 156. Ayan. And ang ating mga kids po, kasama po ang mga baby na karga-karga ng kanilang mga nanay. Ayan, meron po tayong 74. Kasama po yung mga Sunday schoolers po natin sa baba. Ayan, sige po. Isa naman pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ayan, para po sa ating mga, sa ating attendance ngayon. And tayo po ay may bisita po ngayong umagang ito. Ayan, hindi ko po nakuha yung isang pangalan, pero unahin ko na po si Sister Rosario Mateo. Ayan, invite ni Nanay Besa. Pwede po ba tumayo? Ayan, kabataan. And yung asawa po, si Mr. Liserio na lang po. Ayan, pwede po ba tumayo? Ayan, welcome po sa IRM F1. At nawa ay hindi lang ito yung last na magkikita po tayo. Ayan, see you po sa mga susunod pa pong Sunday. Ayan, so kalalakihan, kabataan, sa bawat isa po, ayan, huwag natin hayaan na makauwi ang ating mga bisita
na hindi po natin nakakamusta. Ayan, anniversary, ang ating national anniversary, malapit na po ito, March 15. Ayan, sa mga nais po, again, sa mga nais pong sumama sa Inares Antipolo, again, meron po tayong nirentahang bus. So, ang bus na ito ay naglalaman na 49 na tao. So, na-encourage ko po yung bawat isa na suportahan po natin ang gawain ito, ang national anniversary. Magsabi lamang po sa inyong mga kapisanan, President, kung kayo po ay interesado at nais pong sumama. And then, kasabay po ng pagpapalista nyo ay ang inyong 100 pesos. Tulong lang po ito para po sa ating nirentahang bus. Ayan. And para naman po sa t-shirt, may t-shirt po yan. Pero ang susuotin po natin sa mismong araw na yan ay yung black and gold ng ating 50th anniversary. Itong t-shirt po ito na nasa screen, ayan, tulong po ito natin sa CE Department, National CE Department. Yan po ay nagkakahalaga na, ayan, sorry. Ang kids po ay 200, small to large, 250 pesos, XL to 2XL, 275, and 3XL to 5XL ay 285. Kung bet nyo po yung t-shirt na yan, kung gusto nyo po magkaroon ng ganyan t-shirt, magsabi lamang po kayo kay Jack. Ayan, para po ma-order po natin ang t-shirt na yan. And then, Worship Real Talk with Romel and Susan Guevara. Ito po ay sa May 2 na po, kaya hinihilingan po namin ang pagsuporta nyo po sa gawain ito ng LAM. Ayan, ito po ay nagkakahalaga ng 400 pesos kung gusto nyo pong ma-experience yung buong maghapon. Pero meron din po tayong 200 pesos kung yung worship night lang po ang inyong gustong madaluhan. Ayan, again, yan po ay sa May 2 na po. Makipag-ugnayan lang po kay Sister Sunshine Balbastro. Ayan, nasa likod po. Sa interesado po dyan sa ating worship real talk. Ayan, and Youth O'Clock. Ito po ay nagsimula na po noong January. Ito po ay gawain ng kabataan. Once a month fellowship po nila. Ayan, and dahil nga po sa darating na Friday, ay last Friday ng February, magkakaroon po muli sila ng second fellowship. Yan po ay alas 6 po ng hapon. Yan po ay para sa mga kabataan po. 13 years old, pataas, basta wala pang asawa, basta kabataan pa, ayan. Parents, sinilingan ko po na encourage po natin ng ating mga anak na madaluhan po itong Youth O'Clock na ito. Ayan, Youth O'Clock. Again, Friday na po yan, 6 p.m. 6 p.m. Ayan, sige po. Wala pong registration yan. Ang kailangan lang po ay ang presensya ng inyong mga anak na kabataan. And sa flower sponsors po, again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakakatuwang sa ating flower sponsors. And ayan po, for the month of March, ayan po yung mga mag-sponsor po ng flower. Makipag-ugnayan lang po sa akin patungkol po dyan. Ayun lang po, God bless po sa bawat isa. Sige po.